Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 971. Paano nila papatayin ang mga Panginoon ng aking pamilya Chaffman? Yaong mga walang silbi. Hindi mahalaga ang mga bodyguard, ngunit nang ahas silang patayin ang mga masters na maihahambing. Sa 6 na bituin na hari ng digmaan. Paano ko sasabihin sa aking pamilya ang tungkol dito? Kapayapaan. Ungol sa kanyang sarili. Kailangan kong sabihin sa aking ama at ang iba pa, kahit na nagkakahalaga ito. Ako na mawala ang dalawang babaeng iyon. Kailangan kong maghiganti. Ang kapayapaan ay bumubuo sa kanya. Isip at sumakay sa isang malaking vilya na may maraming mga bodyguard sa paghatak. Ito ay isang residence kung saan nanatili ang mga Chaffman sa karamihan ng oras, at ang vilya kung saan nabuhay ang kapayapaan ay kung saan siya pupunta upang tamasahin ang kanyang personal na espasyo. Ito ay gayon din ang lugar na nasiyahan siya sa kanyang oras sa mga magagandang kababaihan kapag wala siya. Upang gawin, palagi siyang bumalik sa likuran ng kanyang ama at matatanda dahil ginawa nila. Hindi tulad ng kung paano siya hindi nakikibahagi sa matapat na trabaho. Karaniwan ng mga Chaffmans. Piliin upang lumiko ang isang bulag na mata, hanggat ang kapayapaan ay walang ginawa sa dagat. Oh my, young master. Bakit ka bumalik ngayon? Isa sa mga maid ka agad. Dumating at binati siya matapos siyang bumaba mula sa kanyang nakapark na kotse. Kapayapaan. Naglakad ng 2 hakbang pasulong at tinapik ang puwit ng dalaga sa pagkilala. Siya. Ito ay isang mahabang panahon, Jean, at ang iyong figure ay naging mas mahusay. Haha. Hayaan mo akong humanga sa iyong katawan balang araw kapag libre kami. Paano ito tunog? Panipi. Masama. Batang master, mas mahusay ka sa pagbibiro. Hindi ka maikli. Medyo mga kababaihan, ikaw ba? Kailan mo maaalala ang isang taong katulad ko? Pinahihit ni Maid ang kanyang mga mata sa batang master Chaffman na nakanganga, ang kanyang mga salita. Sa halip ay nagmumungkahi ng tinge na may sama ng loob. Bagaman walang kabuluhan ang kapayapaan. Sa mga kababaihan, siya ay isang mapagbigay na tao. Alam ng lahat na ang pera. Makakakuha sila para sa paggugol ng isang gabi kasama niya ay sapat na para sa mga maid tulad sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Minsan, gumugol siya ng maraming milyon-milyon. Ipinaliwanag nito kung bakit ang ilang mga maid ay hindi tatanggi sa pagsulong ng kapayapaan, sila. Kahit na inaasahan ito. Haha, iniisip kita ngayon, hindi ba ako? Jean. Ang kapayapaan ay ngumiti at iminumungkahi na idinagdag, oo, linisin ng mabuti at sneak sa aking silid ngayong gabi. Susuriin ko ang buhay sa iyo, paano iyon? Tunog. Young master, napakasama nito sa iyo. Hindi kita kausapin. Si Jean ay kumilos na nakalaan at tumakbo palayo na namula kahit na siya ay gidi. Sa pag-iisip, masaya sa pag-asang gumugol ng oras sa kanya. Hindi mahaba. Pagkatapos nito, dumating ang kapayapaan sa sala ng isang malaking vilya. Sa sandaling iyon, si Master Chaffman at Old Master Chaffman ay naglalaro ng chess sa buhay. Ang silid bilang ilang mga matatanda ng pamilya ay naobserbahan sila mula sa likuran. Bakit mayroon? Babalik ka, haha. Ang araw ay dapat na bumangon mula sa kanlurang bahagi. Naisip mo na nakalimutan mo na ikaw ay miyembro ng pamilyang Chaffman. Panipi. Nabanggit na matandang Master Chaffman na sinundan ng isang chuckle sa paningin ng kapayapaan. Papasok sa pintuan. Oh, tama. Narinig ko na tinanong mo ang dalawa sa amin. Mga lihim na guards na lumabas sa iyo. Nagkakaproblema ka ba o kung ano? Kapayapaan. Ibinaba ang kanyang ulo at hinaplos ang kanyang ngipin bago siya magbulong, isang napakalaking problema. Lolo, ang mga lihim na gwardya, parehong mga lihim na gwardya, namatay. Panipi. Kabanata 972. Hindi maraming tao ang maaaring maging isang bantay sa pamilya ng Chaffmans. Siyempre, lahat. Ang kanilang mga lihim na gwardya ay tunay na masters. Ang mga taong may lakas na maihahambing sa 4 o 5 bituin na hari ng digmaan ang kwalipikado upang maging pamilya ng Chaffman. Mga lihim na tagabantay. Ang mga bantay na ito ay mabababa sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gumagawa lamang ng aksyon kapag ang mga Chaffmans ay nahaharap sa malaking problema o banta. Sayang. Mayroon lamang 1 dosenang mga gwardya ng pamilya sa kabila ng kanilang labanan. Prowess. Nang bumalik si Old Master Chaffman, lihim siyang hindi nasisiyahan. Nang malaman niya na inutusan ng kapayapaan ang 2 sa mga lihim na gwardya na sumama.
Napagpasyahan niyang hayaang mag-slide ito, gayunpaman, dahil ang kapayapaan ang kanyang apo. Ilan? Maaaring nahuli ng mga kababaihan sa labas. Hindi kailanman ginawa ang matandang Master Chapman. Tingnan ito, gayunpaman, ang kapayapaan ay sasabihin sa kanila ang kanilang dalawang lihim na gwardya. Ay patay. Kapayapaan, nagsasabi ka ba ng totoo? Sinasabi mo na ang dalawang iyon. Patay na ang mga lihim na gwardya. Pinutok ang nakagulat na Master Chapman tulad ng lahat ng mga mata. Ang mga Chapmans ay lumapit sa kapayapaan. Pagkatapos ng lahat, ang taong maaaring pumatay sa. Ang mga lihim na gwardya ng pamilya ng Chapman ay tiyak na may malakas na kapangyarihan ng labanan. Ang kritikal na punto ay ang kalaban ay nang ahas na pumatay ng dalawang lihim na gwardya kapag sila. Alam ang mga Chapmans na nagtatrabaho sa kanila. Parang nasaktan ang kanyang anak. Ang ilang mga makapangyarihang tao. Ito, totoo. Tumango ang kapayapaan, alam na alam niya. Hindi maaaring ilibing ang pangyayaring ito. Ito ay nangangahulugang walang kung ito ay isang regular na bodyguard o maging ang pinuno ng kanilang karaniwang mga gwardya. Pagkatapos ng lahat, sila ay mayaman at maaaring gumamit ng sinuman, anumang oras. Bukod dito, ang mga taong namamatay ay isang regular na pangyayari sa lungsod ng Swallow. Hindi ito tinawag na lungsod ng Marshall. Sining para sa wala, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ang pagkamatay ng mga lihim na gwardya ay mahusay na pagkawala sa pamilyang Chapman. Malalim ang hininga ng Old Master Chapman. Bago dahan-daang tumayo, tumingin siya sa kapayapaan na may isang matalim, matinding titig na bilang. Siya ay malubhang nagkomento, sa palagay ko ay nasira ka namin ng kaunti. Kami. Karaniwan hindi ka makontrol kapag nagdadala ka ng mga bodyguard upang maipakita. Sa publiko, hinihiling lamang sa iyo na huwag tumawid sa mga makapangyarihang tao, ngunit tila ikaw. Tapos na lang sa oras na ito. Tumahimik dito si Old Master Chapman bago magtanong. Sabihin mo sa amin, aling mga makapangyarihang tao ang nasaktan mo? Aling pamilya ang ginagawa nila? Kabilang sa, hindi ko talaga sigurado kung aling kapangyarihan sila mula, sagot ng hindi sigurado na kapayapaan, hindi maghanap sa kanyang mga saloobin. Ano? Ang mga miyembro ng ang pamilyang Chapman ay tumitingin sa bawat isa sa hindi nasasalat na pagkabigo. Nagdulot ka. Dalawa sa aming mga lihim na gwardya na mamatay nang hindi alam kung aling makapangyarihang pamilya. Galing ang mga taong iyon. Halos lumipas ang flabbergasted Master Chapman. Mula sa galit, naranasan nila ang napakalaking pagkawala, subalit ang kanyang anak ay walang ideya. Ang background ng assailant, hindi sila makapangyarihang tao. Alam ko lang yan. May isang tao sa kanila na tinawag na Fane at isang babaeng tinawag na Selena. Gayon din isang babae na nagsusuot ng maskara sa mukha. Panipi. Kabanata 973. Naisip ito ng kapayapaan at sinabi, ang lalaking iyon ay tinawag na Fane at ang babae. Ang pagsusuot ng maskara ay tila may kasanayan, kahit na ang ibang babae Selena. Tila sa halip ordinaryong. Hindi sila tugma para sa aming mga lihim na gwardya para sigurado. Ngunit, marami sa aming mga bodyguard at ang aming mga lihim na gwardya ay pinatay ng isang tao. Tila sa kanyang mga 40s o ika-50, at siya ang pinuno ng kanilang mga bodyguard. Head commander ng kanilang mga bodyguard. Iyon ay makapangyarihan. Matanda. Sumimangot si Master Kaufman at tinanong muli, gaano kalakas ang dalawang lihim? Mga bantay na dinala mo sa iyo. Ang kanilang mga kakayahan sa labanan ay naaayon sa 6 Star Kings of War, sabi ni Peace, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha habang nagpapatuloy siya. Alin ang dahilan kung bakit ito nagulat sa akin na walang katapusan kung paano sila pinatay ng madali? Ang hula ko ay ang matandang lalaki ay katumbas ng 7 o kahit 8 bituin na hari ng digmaan. Ikaw. Ang matandang master na si Chapman ay nakaramdam ng puting mainit na galit na galit. Siya habang itinuturo niya ng husto sa kapayapaan, na nagsasabing, ang mga lihim na gwardya na mayroon. Namatay ay napakalakas. Oh my God, ang mga taong iyong nasaktan ay dapat na nagmula. Isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya kahit papaano. Lolo, hindi ko hiniling. Ito paano ko malalaman na napakalakas nila? Bumantong hininga, ano ang dapat kong gawin? Ngayon, iminumungkahi ko na tapusin natin sila sa lalong madaling panahon o mapahiya kami para dito. Ang iba ay tumawa sa amin kapag naririnig nila ang tungkol dito. Ang kapayapaan ay hindi makakatulong sa kanyang sarili at sinubukan na mag-instigate ng matandang Master Chapman. Sa palagay mo ba ay wala sila? Ang iba pang mga masters na tumutulong sa kanila kapag ang isang pinuno ng pinuno ay maaaring pumatay ng dalawa ng ating mga Panginoon.
Kami ay malakas, tama iyon, ngunit ang aming pamilya ay isang pangalawang klase ng aristokratikong pamilya. Kung ipagpapatuloy natin ang pagsisiyasat sa isyong ito, ang iba pa. Maaaring patayin ng partido ang marami sa ating mga tao kung kumikilos sila sa desperasyon, kahit na sila. Magkaroon lamang ng isang master maihahambing sa isang 7 o 8 star na hari ng digmaan. Pagkatapos, ang aming kapangyarihan ay lubos na hamina. Natatakot ako na mahirap ito. Para sa amin na magpatuloy sa pamumuhay sa lunok na lungsod na ito. Isa sa Chaffman. Nagsalita ang mga matatanda ng pamilya matapos masuri ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi. Ang iba ay tumatawa sa amin kung narinig nila ang tungkol dito. Isa pang binata ng. Ang pamilyang Chaffman ay pumapasok at ipinahayag ang kanyang mga saloobin. Bukod doon, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa anumang malakas na kahoy sa lungsod ng Swallow. Siya noon. Lumingon sa kapayapaan at iginiit, "Young Master, dapat mong malaman kung gaano kalaki ang lugar na nakatira sila, di ba? Hindi ito masyadong malaki, mga 20 bilya sa tabi ng isa. Isa pa, tila hindi sila gaanong banta, at hindi ako nakakita ng marami." Ang mga bodyguard, sagot ng kapayapaan matapos maalala ang impormasyong mayroon siya sa kanya. Siyempre, ang babaeng may maskara sa mukha ay sa halip ay bihasa. Ang Quintens. Ang batang master, si Caleb Quinten ay nakakasakit sa trio habang ang kanyang pangalawang tiyuhin, Harry. Nang digmaan na si Hunter Moore ay nais na tulungan siyang bumalik sa kanila. Sayang, ang babae na may maskara sa mukha ay madaling nagbigay sa kanya. Hunter Moore, Master Chaffman. Nakasimangot, siya ay isang 3-star na hari ng digmaan. Parang babae ka. Nabanggit ay isang master na may mga kakayahan sa labanan na maihahambing sa 4 o 5 bituin. Mga hari ng digmaan. Sigurado ako na ang babaeng ito at ang matandang lalaki na iyong nabanggit. Sandali bago ang mga tao na hindi dapat tumawid. Hindi talaga namin. Hayaan ang isang bagay na tulad nito, ngunit nakukuha ko na hindi tayo maaaring kumilos ng walang tigil mula pa tayo. Hindi alam ang tungkol sa kanila. Kung hindi tayo kumilos ngayon, baka tayo na ang mga nagsisisi sa paglaon. Ang Old Master Chaffman ay tumahimik ng ilang sandali bago. Nagsalita siya, "Kapayapaan, hindi ka magsisimula sa kanila, naiintindihan mo ba? Ako na. Magpadala ng isang tao para sa isang tseke sa background sa kanila. Kung sila ay malakas. Ang mga tao mula sa ibang mga lugar at narito para sa isang paglalakbay, maaari naming magdusa ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanila." Tama si Lolo. Dapat tayo. Siyasatin ang kanilang mga background at gawin ang aming paglipat pagkatapos naming malaman ng kaunti. Higit pa tungkol sa kanila. Napahiya ang kapayapaan. Bagaman nais niyang dalhin ang mga tao na magbayad kay Fane at ang iba pa ay isang pagbisita, wala siyang magagawa. Bukod sa pag-amin ng kanyang masamang kapalaran sa oras na ito. Kabanata 974. Si Selena ay labis na nag-aalala sa gabing iyon, maliwanag na nakasimangot. Ang mukha niya habang nahiga siya ng Fane sa kama. "Mahal, sa palagay mo ba? Babalik ang mga Chaffmans at magdulot tayo ng problema." Pagkatapos ng lahat, ang Chaffman. Ang pamilya ay mas malakas kaysa sa pamilya ni Caleb. Ito ay isang pangalawang klase. Aristokratikong pamilya, at isang pangalawang uri ng aristokratikong pamilya mula sa Swallow. Ang lungsod ay mas malakas kaysa sa isang pangalawang uri ng aristokratikong pamilya ng isang maliit na lungsod. Tulad ng gitnang lalawigan. Haha, iyon ay depende sa kung gaano sila katalino. Hindi ko magagawa. Tulungan ito kung sila ay sapat na ng ahas na magdulot sa amin ng problema kapag alam nila na tayo. Magkaroon ng isang malakas na Panginoon sa amin dito. Kung sila ay matalino, hindi sila kumilos. Rashly ganyan. Pagkatapos ng lahat, nakarating na lang kami sa lungsod ng Swallow, at hindi ako. Isipin alam nila ang tungkol sa kung sino tayo o anumang katulad nito. Dumating si Fane. Ang tugon ng hindi magagalang, sinamahan ng isang chuckle ng kanyang sarili. Totoo iyon. Ngumiti si Selena at inilagay sa dibdib ni Fane. Itinaas niya ang ulo at nagtanong ulit. "Hobby, kailan mo makikilala ang iyong ama?" Dahil dito, nag-alok si Fane A. Wry smile. "Maya-maya, may iba pa akong iniimbestigahan dito. Honey, isang piraso ng dragon scale ang lumitaw sa lungsod na ito. Medyo interesado ako. Ito, kaya plano kong siyasatin ito ng lubusan. Talaga, mayroon ba talagang mga dragon sa mundong ito?" Sumimangot si Selena sa mga salita ni Fane. "Sigurado ka na ito ay isang dragon scale at hindi ang sukat ng ilang iba pang hayop. Haha, mahal, marami pa.
Kaysa sa mga dragon sa mundong ito, at naniniwala ako na mayroon kang pagkakataon na makita sila. Sa hinaharap, tiniyak ng buong puso. Talaga, natatakot ako na takutin nila ang daylight sa akin. Iyon ay isang alamat na hayop. Nagtataka ako kung mukhang ito talaga. Iyon, at kumakain ba ito ng mga tao? Dumating ang tugon ni Selena, kahit na hindi siya nagbabayad. Karamihan sa pag-iisip sa ganoong ideya. Haha, ako ay isang dragon, at kakainin kita. Panipi. Sa pamamagitan ng isang nakabubusog na chuckle, lumingon si Fane at pinindot si Selena sa ilalim ng kanyang katawan. Dash, huli na at gusto mo pa ring gawin ito. Si Blush seared ang mukha ni Selena bilang. Hinalikan siya ni Fane. Sa sandaling iyon, sa pamilyang Woods, ang ikasyam na patronum, si Brenton Woods ay lumapit kay Lily. Paano ito napunta? Ano ang pag-unlad sa pagpapadala ng mga tao upang patayin si Fane? Ngayon alam natin kung saan sila nakatira. Hindi ito aabutin ng maraming oras upang pumunta doon at patayin sila, di ba? Tanong ni Lily. Walang pasensya nang makita niya ang ikasyam na patronum na darating. Ngumiti si Brenton. Mapait bago sabihin, Madam, Fane at ang iba pa ay umalis sa gitna. Lalawigan. Ano? Umalis na sila. Bumaril si Lily mula sa kanyang upuan sa balita. Nag-relay si Brenton. Saan sila nagpunta? Alam mo ba? Hindi pa namin alam. Nang dumating ang aming mga kalalakihan sa tirahan, natuklasan nila na ang bahay ay walang laman at nawala ang mga tao, at nalaman nila na tumawid si Fane. Medyo isang bilang ng mga tao. Matapos patayin ang aming mga tao, makapangyarihang tao. Mula sa ibang bansa ay hinahanap siya, ngunit pinatay sila ni Fane. Bukod mula rito, nasaktan din niya ang isang malakas na pamilya mula sa Gin City ang Lambert. Pamilya, at tahimik silang umalis sa gitnang lalawigan habang nasasaktan sila tulad ng malakas na pamilya. Panipi. Kabanata 975. Ang ikasyam na patronum ay ngumiti ng mapait at iniulat ang kanyang mga natuklasan. Sila. Lihim na iniwan ang gitnang lalawigan. Ang ekspresyon ni Lily ay lumipat sa isa sa DISTASE. Ang taong iyon ba ay nag-iisip na pumunta sa pamilyang Woods pagkatapos niya? Nakakasakit ng mga makapangyarihang tao mula sa Gin City. Marahil ay sinusubukan niyang hanapin kanlungan sa ilalim ng pamilyang Woods matapos magagalit sa gayong mga malalakas na tao at naiwan. Nang walang labis na pagpipilian, maaaring humingi siya ng proteksyon mula sa pamilya. Kami. Hindi alam iyon. Narinig ko na sila ay lumusot sa labas ng lungsod sa gitna ng ang gabi, at hindi alam ng aming mga kalalakihan kung aling direksyon ang pinuntahan nila. Ako. Nag-aalala na pupunta sila sa pamilyang Woods. Kung gayon, maaaring maabot nila. Sa isa pang 2 araw, ang ikasyam na patronum ay nag-fretted sa posibilidad. Pagkatapos ng lahat, siya ay kumukuha ng pera na inilaan para kay Fane at kahit na nakatanggap ng maraming pera mula kay Lily. Ang pamilyang Lagorio ay una nang nakamamatay habang ang kanilang panganay. Ang batang master ay lubos na may talento. Lahat ay sigurado na gagawin niya. Maging master ng pamilya ng Woods at, dahil sa lahat, siya ay matapang. Sapat na magtrabaho para kay Lily, sa paniniwala na si Fane ay walang pagkakataon na bumalik. Hindi niya naisip na ang mga biglaang pagbabago ay mangyayari, at nag-aalala iyon. Siya, naisip niya na kumanta si Fane upang patayin sina Fane at Joanne. Ito ay isinasagawa ng lihim, inilibing ang lahat ng iba pa na nangyari sa epektibong taon. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga tauhan ay babalik ng walang laman. Ibinigay Fane at ang iba pa ay umalis na sa gitnang lalawigan. Hindi namin magagawa. Hayaan ng lalaking iyon na maabot ang pamilyang Woods. Bahagyang nag-aalala si Lily. Naisip niya tungkol dito at iniutos, magpadala ng maraming tao at itatakda ang mga ito sa pangunahing mga kalsada. Sa pamilyang Woods, patayin si Fane, Joanne, at ang iba pa sa paningin. Sige, kami. Hindi sila papayagan sa pamilyang Woods na buhay, o magkakaroon ng problema. Ang ikasyam na patronum ay agad na tumango at handa nang ayusin ang kanyang mga subordinate ng naaayon. Gayunpaman, pinigilan siya ni Lily matapos siyang maglakad ng 2 mga hakbang na malayo. Ikasyam na patronum, tandaan na ang mga kalalakihan na ipinadala mo. Sundin ka at panatilihing confidential ang lahat. Naiintindihan mo ba? Oo. Madam. Ang ikasyam na patronum ay gumawa ng 1 kilos ng paggalang bago siya magtungo palabas. Kailangan niyang mabilis na gumawa ng mga kaugnay na pag-aayos o magiging mahirap upang patayin si Fane nang dumating siya at ang kanyang kumpanya. Kinaumagahan, dumating si Lana. Naghahanap ng Fane.
Master, ang nangyari sa senior ay medyo mahirap. Ginagawa namin ang aming pagsisiyasat ngunit wala kaming nakitang kapaki-pakinabang. Gayunpaman, ay. Alam na dati siyang nakatira sa isang hotel at nakipag-ugnay sa makapangyarihan. Mga puwersa sa ilalim ng lupa. Walang alam kung ano ang susunod na nangyari. Ang hitsura sa. Ang ekspresyon at mata ni Lana ay nagbigay ng kabigatan at solemna. Gumawa siya. Makipag-ugnay sa mga puwersa sa ilalim ng lupa. Posible bang ang scale ng dragon ay sa mga kamay ng ilang mga makapangyarihang tao sa mga puwersa sa ilalim ng lupa? Fane. Naisip ang tungkol dito at nag-surmise, ang mga puwersa sa ilalim ng lupa ay hindi seryoso. Mga negosyo. Gayunpaman, dahil sinabi ng iyong senior na ito ay isang bitag, naniniwala ako na tiyak na makikipag-ugnay sila sa amin o makahanap ng isang paraan upang hanapin kami. Naisip ni Lana. Ito at sinasabi mo na hindi namin kailangang magmadali. Oo, ipadala lang. Ang ilang mga tao at nagtanong sa paligid. Naniniwala ako na makikipag-ugnay sa amin ang ibang partido. Sa sandaling kaya nila, syempre, ang ating mga tao ay kailangang mag-imbestiga sa bagay din, o baka hindi nila kami mahanap. Tumango si Fane at inunat ang kanyang katawan. Gusto kong makita kung sino ito, sinusubukan kong tutulan ako. Haha, hindi ako natatakot. Kahit sino sa mundong ito bukod sa talagang mga pamilya na nagkukulang. Panipi. Kabanata 976. Sa sandaling iyon, isang bodyguard ang tumakbo at sinabi kay Fane, Master, dalawa. Hinahanap ka ng magagandang kababaihan sa labas. Oo, naghahanap din sila. Para kay Miss Selena at Miss Lana. Hinahanap nila ang tatlo sa amin. Ang maliit na frown ay lumitaw sa mukha ni Fane habang mabilis siyang naglalakad sa labas. Selena, nang makarating sila sa kanilang pasukan, napagtanto nila na ito ang dalawa. Napakarilag na mga kilalang tao na nakatira sa tabi ng pintuan. Pagbati, patas na kababaihan. Maaari ba kaming tulungan ka sa anumang bagay? Halika at umupo, alok ni Fane bilang. Ngumiti siya kay Blake at Chana. Hindi kami papasok. Nagpapasalamat kami. Na naisave mo kami hindi masyadong matagal at tinulungan kami. Mabuti ang panahon ngayon. Kaya nais naming anyayahan ka para kumain. Maaari ba tayong magkaroon ng karangalan? Blake. Nahihiyain na nahihiya at sumulyap kay Fane nang walang kamali-mali. Bakit? Oo. Paano tayo tatanggi? Ang paanyaya mula sa dalawang magagandang kababaihan. Siyempre, ang aming karangalan na magkaroon. Tanghalian na may dalawang sikat na kilalang tao. Tumango si Fane at sumang-ayon dito. Chana. Inunat ang kanyang mga paa habang siya ay nakangiting beamed, pagkatapos ay umalis na tayo. Kasama kayong dalawa. Hindi rin natin kailangang dalhin ang ating mga bodyguard. Mas komportable ito. Ganito, kailangan ba nating magmeneho? Tanong ni Selena pagkatapos mag-isip tungkol sa kanilang. Alok, hindi na kailangan iyon, may magandang restoran na hindi nauna sa amin. Pareho. Gusto ko at ni Blake na pumunta doon para sa pagkain kapag libre kami. Ang lasa at iba pa. Ang mga aspeto ng restoran ay kamangha-manghang. Ngumiti si Chana at pinangunahan ang daan. Chana, ang kwintet sa lalong madaling panahon ay dumating sa isang magandang restoran. Maraming dumadaan. Lihim na kumuha ng mga larawan ng mga ito gamit ang kanilang mga cellphone habang ginawa nila ang kanilang paglalakbay. Nakaramdam sila ng inggit na sizzling sa loob nila, lalo na patungo kay Fane. Pagkatapos, lahat, siya ang nag-iisang lalaki sa pangkat ng 5, at ang kanyang 4 na babae. Ang mga kasama ay lubos na nakamamanghang. Paano hindi mainggitin ang iba? Isang eksena. Kahit na umalis si Fane sa bahay kasama sina Selena at Lana, gagawin niya. Mag-akit ng maraming mga inggit na hitsura. Paano ang iba ay hindi naiinggit sa kanya bilang? Naglakad siya kasama ang dalawang kilalang tao. FCK. Sino ang lalaking iyon? Kasama niya sina Blake at Chana, walang biro, at mahirap na anyayahan ang dalawang magagandang iyon. Mga kilalang tao. Maraming mga customer ang nakakita ng 5 at nagbulong sa kanilang sarili. Kapag ang pangkat ng 5 ay nakaupo para sa pagkain, dapat siya ay isang sobrang mayaman. Batang guro. Ang mga batang masters lamang mula sa mga pamilyang aristokratiko na makakaya. Kayang magbayad ng libo-libo o bilyon-bilyong pera ay kwalipikado upang mag-imbite ng ganoon. Magagandang kilalang tao. Kung hindi man, ang pagkakataong tanungin sila ay magiging flat out. 0. Ang isa pang nasa gitnang lalaki ay bumulong, sila Blake at Chana ay hindi. Kasangkot ang kanilang mga sarili sa mga iskandalo ng normal. Ang mga kilalang tulad nito ay bihirang. Ang kasalukuyang mundo ng libangan. Panipi.
Kabanata 977. Siyempre, ang lahat sa restoran ay pinananatiling mababa ang kanilang mga tinig. Sa isang medyo hush na paraan. Gayunpaman, si Faye na nakaupo doon naririnig ang lahat. Malinaw bilang araw, at ang kanyang opinyon tungkol sa Blake at Chana ay tumaas ng maraming mga puntos. Pagkatapos ng lahat, hindi madali para sa kanila na manatiling malinis sa ganoong bilog. Hindi alam. Sa kanila, gayunpaman, ilang mga kalalakihan na lumakad sa kanila mula sa kalsada sa labas. Nakita ng restoran ang magagandang kababaihan na may Fane. Ang mga mata ng isang ilaw. Pataas tumakbo siya sa kabilang linya at lihim na tumawag sa isang direktor. Direktor Wagner, nakita ko sina Blake at Chana, at may pagkain sila kasama pa. Lalaki at dalawang babae. Mayroong 5 sa kanila sa restoran, at hindi. Nakikita ang mga bodyguard. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ang mga mata ni Director Wagner. Sa kabilang panig ng telepono na tumayo habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay kulot. Sa kasiyahan. Talaga, splendid. Ipadala sa akin ang address at magpapadala ako. Isang tao upang magawa ito. Nagpapadala ako ng mas mahusay na mga lalaki sa oras na ito, ang mga huling. Ay walang kabuluhan. Hindi rin sila maaaring magdala ng 2 babae at kahit na. Nagdusa ng isang matalo. Ang lalaki sa kabilang panig ng telepono kaagad. Ipinadala ang lokasyon sa kanya. Alam din ng lalaki ang lahat na habang direktor. Si Wagner ay isang direktor at pinarangalan sa paggawa ng pelikula, siya ay isang malaking sigaw mula sa ang pagiging isang mahusay at kinukunan ng maraming masamang pelikula. Gayunpaman, dahil siya ay isang mayaman na batang master mula sa isang maruming mayamang pamilya, isang tunay na pangatlong klase na aristokratiko. Pamilya doon, mayroon siyang pera upang lokohin. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang gumamit ng magagandang kilalang tao upang kumilos sa kanyang mga pelikula. Ang mga nubis ay magkakaroon ng sexual na relasyon kay Director Wagner dahil nais nilang maging ang babae pangunahing tingga. Iyon ang gusto ni Director Wagner na gawin, at iyon ay bakit niya igiit ang kanyang mga pangarap. Patuloy siyang gumawa ng mga pelikula upang magawa niya matugunan ng mga kilalang tao. Nakatulog ang mga mata niya kay Blake at nais niyang mag-film sa kanyang bagong pelikula upang makuha niya ang kanyang mga kamay sa kanya. Hindi niya kailanman inaasahan. Gayunpaman, na siya ay ibabalik sa kanya sa kabila ng pag-alok sa kanya ng isang gwapo. Magbayad. Na ginawa ng direktor na si Wagner na hindi nasisiyahan. Haha, kapag Director Wagner nakakakuha ng kanyang mga kamay sa babaeng ito, maituturing akong gumawa ng isang mahusay na serbisyo. Masarap kung bibigyan niya ako ng isang mahusay na karakter. Tumawa ang lalaki habang inilagay. Bumalik ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa bago siya umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Mangyaring mag-order ng kung ano ang gusto mo, lahat. Huwag maging magalang sa amin. Blake. Ngumiti habang nagnanakaw siya ng mga sulyap ng Fane sa harap niya na may kaakit-akit na mga mata. Iyon. Ang tao ay hindi lamang lubos na gwapo upang makita, ngunit 2 beses din siyang nailigtas. Naalala ni Blake kung paano kinuha ni Fane ang aparato ng tracker mula sa kanyang pinjutan, at ito. Galit na tumalon ang kanyang puso. Unti-unting nahuli siya ng mga anting-anting ni Fane. Pansin, at mahuli ni Blake ang sarili sa pag-iisip sa kanyang libreng oras. Sa nakaraang 2 araw, kailangan niyang aminin na siya ay masyadong natatangi, at siya ay labis na interesado. Kung gayon hindi kami pipigil. Ngumiti si Fane. Siya. Nag-order ng maraming bilang ng mga pinggan bago maipasa ang menu pabalik sa waiter. Matapos maihatid ang pinggan, nagsimulang kumain ng pangkat ng 5. Kapag sila natapos ang kanilang pagkain, kinuha ni Blake ang inisyatibo at binayaran para sa kanilang pagkain, at iyon. Sa pilitin na paninibugho mula sa mga tao sa paligid ng Fane. Ipinagpalagay nila na ang lalaki ay ang magbabayad para sa pagkain na ibinahagi nila sa maganda. Mga kilalang tao, sa gayon ito ay nagulat sa kanila kapag ang mga kilalang tao ay ang nagpapagamot. Ang lalaki sa isang pagkain. Iyon ay isang malayong panaginip para sa marami. Habang humakbang ang 5. Sa labas ng restoran, maraming mga kotse ang sumakay at pinalilibutan sila sa A. Bilog. Halos 20 katao ang bumaba mula sa mga kotse at pinalibot ang 5. Kaya, maraming mga babe na nakuha namin dito. Ang isa sa mga kalbo na lalaki ay nagsabi ng may ngiti pagkatapos matingnan. Sila, bakit hindi kami hiniling ni Director Wagner na ilayo ang lahat ng mga kagandahan? Ang hiniling niya ay si Blake. Hindi ba ito isang basura upang iwanan ang isa pa? 3. Panipi. Kabanata 978. Habang ang mga kalbo ay may mga tato sa kanyang ulo, tila siya ay isang tao.
Kahalagahan at tila pinuno ng pangkat na ito. Ibang tao na may A. Ang mga tampok na matalim na hugis at tulad ng unggoy ay ngumiti habang nagsalita siya sa kalbo. Tao, boss, mayroong isang simpleng solusyon para dito, bakit hindi lang tayo kukuha? Lahat mula pa rito at handa na tayo para sa aksyon. Sa para sa 1 sentimo, sa 1 libra. Kunin lang natin silang lahat. Papatayin natin ang taong ito. Tulad ng para sa iba pang 4 na kababaihan. Bibigyan namin si Blake kay Director Wagner at panatilihin ang iba. Haha, gusto ko ang tunog niyan. Bakit parang ang iba pang 2 babes na ito ay medyo mas mahusay kaysa sa 2 kilalang ito? Nagsalita ang kalbo na tao, nakangiti bilang. Nakasuot siya ng isang malambot na ekspresyon. Tila tulad ng tinatawag na direktor na si Wagner. Ay medyo malakas, hindi ko ba siya binigyan ng parusa dati? Ngumiti si Fane. Malamig habang tinitingnan niya ang mga tao sa harap niya. Si Blake ay sa halip ay nag-aalala. Sa paningin ng napakaraming lalaki. Tinansya niya na ang mga taong ito ay may higit na mahusay. Labanan ng kapangyarihan kaysa sa mga nauna. Tumingin siya kay Fane at ang iba pa. At, sa isang malabo na nag-aalala na ekspresyon, nagalit, humihingi ako ng paumanhin parang tulad ng. Nagdulot ulit ako sa iyo ng mga tao. Mukhang mahirap hawakan. Ang mga taong ito. Ngumiti si Fane sa kanya ng walang kabuluhan. Huwag kang mag-alala. Mga basurahan lang sila. Ang direktor na ito ay dapat magkaroon ng isang nais na kamatayan o isang bagay, nais na subukang muli pagkatapos ng pagkabigo. Mukhang kailangan kong magturo. Siya ay isang aralin. Ang Direktor Wagner ay hindi lamang isang direktor. Mayaman ang kanyang pamilya. At ito ay isang pangatlong klase na aristokratikong pamilya. Paano pa siya magkakaroon ng ganyan? Pera upang pandohan ang kanyang mga trashy films. Nag-film siya ng maraming masamang pelikula at hindi. Nabigo lamang siya na kumita ng pera, ngunit marami siyang nawala. Ang kanyang mga magulang. Nakalulungkot, sobrang mayaman na bahagya silang nakaligaw sa katotohanan, isinasaalang-alang nila. Ay kayang mawala ang pera. Ngumiti si Chana ng mapait at sinabing, mahal ng taong ito. Pag-file ng mga pelikula dahil sa mga kabataan na may pangarap na makuha. Sikat. Nag-click ang lahat para kay Fane matapos niyang marinig ang lahat, at tumango siya. Hindi nakakagulat na kumikilos siya ng labis, na si Casanova, kaya naayos na. Pretty Women, ay nagmula sa isang third-class aristokratikong pamilya. Ikaw ay isang womanizer, hindi ba, binata? Naiinggit ako na makakasama mo. 4 na nakakaakit na kababaihan. Napangiti ang kalbo na lalaki at nagpatuloy, aking. Gayunman, ang paghingi ng tawad na ito ang magiging huling araw mo sa mundo. Huling araw. Earth, ha? Sigurado ka ba? Malamig na ngumiti si Fane at nakatuon ang kanyang paningin. Siya. Mabilis na lumipat at kumikislap sa harap nila. Napakabilis. Ang kalbo na tao. Nawala ang focus bilang isang flicker ng ilaw ay sumabog sa harap niya, at siya ay binati ng. Ang biglaang mukha ni Fane sa sandaling siya ay muling nakamit ang focus. Nagulat sa kanyang bilis. Ang kalbo na lalaki ay pumalakpak sa kanyang kamao at handa na suntukin si Fane. Hindi mapakali para sa. Siya, ginawa ni Fane ang unang paglipat habang ang kanyang kamao ay mahigpit na nagjab laban sa kanyang dibdib. Thunk! Na may isang bahagyang mapurol na tunog, ang kalbo na lalaki ay lumipad palabas at lumapag. Ilang metro ang layo. Nakaimbed sa lupa, nagsinungaling siya na hindi gumagalaw bilang dugo. Spewed mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ano? May tumingin at ay natakot hanggang sa maging mapatla ang kanyang mukha. Iyon ay isang pagpapakita ng napakalawak. Kapangyarihan, walang duda. Gayunpaman, ang taong iyon ay tumingin sa paligid niya at bahagyang mas tiwala sa kanyang sarili. F*6, pag-atake ng sama-sama. Ang taong ito ay hindi simpleton. Pinagsasama-sama namin siya at papatayin siya. Slam, bam, pow. Fane at sama-sama sila na, at lahat ng 20 katao ay bumaba tulad ng mga langaw sa sahig. Kabanata 979. Katulad nito, ang kalbo na tao at ang kanyang mga kasama ay pinatay na may iilan lamang. Kaliwa buhay, pinayagan sila ni Lana at Fane. Iyon ay, masyadong malakas. Hindi, si Blake at Chana ay huminga ng husto, na nakalutang sa labanan ni Fane at Lana. Kakayahan. Bihira para sa kanila na matugunan ang mga malakas na masters. Haha, iyon. Wala. Tumawa si Fane at sinabi sa mga taong nakahiga sa sahig, ang pangalan ko. Ay Fane. Bumalik at sabihin sa batang Master Wagner upang ihinto ang nakakabagabag na Miss Blake at Miss Chana, naririnig mo. Sila ang aking matalik na kaibigan. Kung mayroon man
Nangyayari sa kanila, maglalakad siya sa mga egghell sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Siya na. At si Blake na nakatayo sa likuran ni Fane ay natatakot, nasakop ng kanya. Lubhang domineering tonation. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwala, domineering at manly, nagbabanta sa kanyang mga kaaway tulad nito at nanumpa na protektahan silang dalawa. Hayaan mo, oras upang bumalik. Tumalikod si Fane at ngumiti bago umalis. Kasama ang iba. Ito ay lamang pagkatapos nilang iwanan na ang isa sa mga kalalakihan ay mabilis na tumawag. Direktor Wagner. Young Master Wagner, nakilala namin ang ilang F***King. Malakas na tao sa oras na ito. Ang babaeng nakasuot ng mask at ang lalaki ay din. Malakas, wala kaming tugma para sa kanila. Ang aming mga tao ay hindi maaaring lumaban, at ang kalahati ng aming grupo ay pinatay ng madali. Ilan lamang ang naligtas, bagaman. Masakit pa rin. Paano ito posible? Malakas ba sila? Bata. Ang mukha ni Master Wagner ay nagdilim, mahigpit na clenched ang kanyang mga kamao tulad ng nangyari. Sino? Ang taong ito. Gaano siya katapang na sumalungat sa aming pamilya Wagner? Hindi lang ito ginawa. Minsan nangyari ito ng 2 beses ngayon. F***sake, tiyak na papatayin ko ang taong ito. Panipi. Ang bodyguard ay sumimangot doon at nag-aalangan na sinabi, batang guro. Wagner, tinawag ng lalaki ang kanyang sarili na Fane, at hiniling niya sa amin na magpasa ng isang mensahe sa. Ikaw, sinabi niya na sina Blake at Chana ang kanyang mga kaibigan at papatayin kanya kung ano mang nangyayari sa kanila. Sinabi niya na papatayin niya ako. Batang guro. Halos sa mukha ng dugo si Wagner sa kanyang galit. Ang taong iyon ay nagpapakamatay. F***sake, ay. Huwag maniwala na si Fane, isang tao na hindi ko pa naririnig dati, maglakas loob na tumayo. Laban sa amin, isang third-class aristokratikong pamilya. Batang Master Wagner. Kalaunan ay natapos ang tawag at bumalik sa mansyon ng pamilya ng Wagner. Siya. Direktang nagpunta sa isang nakatatanda at sinabi sa kanya, matandang tao, huwag kalimutan ang iyong pangako dati. May utang ka sa akin, at oras na upang dumaan iyon. Tumango si Elder na may kulay abo na buhok. Hinintay ko na ang pagkakataong ito na magbayad. Ang pabor sa iyo. Wala akong utang sa iyo pagkatapos nito. Batang Master Wagner. Ngumiti at sinabi sa nakatatanda, mahusay. Sinabi mo ito sa iyong sarili, at ako. Sure hindi mo ako mabaigo dahil ikaw ay 7 bituin na hari ng digmaan. Naniniwala ako. Sa iyo, nais kong pumatay ka ng ilang mga tao at makuha ang isang babae para sa akin. Ito ay gagawin. Tumango ang nakatatanda ng walang pag-aalangan. Haha, iyon. Mahusay. Hayaan mo na. Hiniling niyang Master Wagner sa nakatatandang umalis sa kanya. Pagkatapos nito, inutusan niya ang 100 mga masters ng pamilya ng Wagner na sundan siya. Habang sila ay nagtungo patungo sa direksyon kung saan nakatira sina Blake at Chana. May isang pangkat ng 4 na kababaihan at isang lalaki, Nang dumating ang kanilang mga sasakyan sa villa kung saan nanatili si Fane at ang iba pa, ang mga mata niyang Master Wagner ay nakarating sa ang pangkat ng 5 na dahan-daang naglalakad pa uwi. Ang kanyang mga mata ay naiilawan. Iyon. Ang ibang babae ay isang stoner mismo. Panipi. Kabanata 980. Ang nakatatanda mula sa pamilyang Wagner ay umungol sa Young Master Wagners. Mga salita, at ang kanyang mga mata ay humawak ng malabo. Kinamumuhian niya ang mga nag-aapi. Ang iba, ngunit kapag naisip niya ang pabor ay may utang siya sa batang Master Wagner. At ang pamilyang Wagner, sinundan sila ng nakatatanda sa labas ng kotse. Sino? Ito. Sumimangot si Fane nang makita niya ang ibang partido mula sa malayo. Iyon ay ang batang Master Wagner, na kilala rin bilang direktor na si Wagner. Nakarating siya rito. Mabilis. Tumingin si Blake at medyo dumilim ang mukha niya. Nakasakay siya sa anggulo na dinala niya para kay Fane. Well, mahusay na narito siya. Turuan natin. Siya ay isang aralin upang hindi siya maghang sa mga masasamang ideya araw-araw. Sa oras na ito, gagawin ko siya sa isang eunuch kaya hindi siya patuloy na nagnanasa sa mga kababaihan. Fane. Malamig na nakangiti habang tinitingnan niya ang mga kalalakihan sa harap niya, hinaplos ang kanyang mga kamao tulad ng ginawa niya. Magiging goner ka ngayon, binata. Mas gugustuhin mo na kahit na maglakas loob. Hamanin mo ako, Dylan Wagner. Dumating si Dylan na hindi kalayuan sa kung saan si Fane ay at tumigil. Ngumiti siya ng malamig habang naskan niya sina Selena at Lana mula sa tumungo hanggang paa. Bata, ginagawa mo ang mabuti sa iyong sarili. May tila. Upang maging maraming magagandang kababaihan sa paligid mo.
Bagaman marami sa aking mga subordinate, ay sinakripisyo ngayon, parang nakakakuha ako ng higit pa kaysa sa nawala ako. Hindi. Mukhang patas kung dadalhin lamang natin ang Blake ngayon. Tama iyon, batang master. Ito ay isang basura kung hindi mo makuha ang natitirang 3. Haha, ang iba pa. Nagsimula ring tumawa ang mga bodyguard. Ang 4 na kagandahan sa harap nila ay labis na nakamamanghang. Sigurado ka ba? Inutusan mo ang 20 tao na dumating. Pagkatapos namin bago ito, subalit wala sa kanila ang maaaring makipaglaban-laban sa akin. Gusto mo? Upang makuha ang mga kababaihan sa mga basurahan na ito. Si Fainide ang mga tao sa harap. Ng kanya, ang kanyang mga mata ay napuno ng disdain. Haha, isa kang bulag, binata. Ang matandang ito ay isang 7 star na hari ng digmaan, at siya lamang ang maaaring pumatay sa EOA. Daan-daang beses, tumawa ng malakas si Dylan. Ilan ang mga ulo sa palagay mo na mayroon ka na maaari naming putulin? 7 star King of War. Ikaw ay isang hari ng digmaan. Tumingin si Fane sa nakatatanda at sumimangot. Hindi ko naisip iyon. Ang isang hari ng digmaan ay mabubugbog sa mir na may basura na tulad nito. Ikaw. Sa halip ay nabigo. Ang mga sulok ng bibig ng matanda ay twitched at ang kanyang. Agad na dumilim ang ekspresyon ng mukha. Mayroon ka lamang sa iyong sarili na sisihin. Binata, sabi ng nakatatanda. Noong nasa battlefield ako, wala ako. Oras upang alagaan ang aking pamilya. Ito ang master ng pamilya ng Wagner na tumulong. Inilibing ko ang aking asawa matapos siyang lumipas. May utang ako sa kanilang pamilya, at ako. Dito upang ibalik ang pabor. Ang matandang lalaki ay sumulyap kay Dylan at nagpatuloy. Habang hindi ko kinukonsinti ang kanyang mga aksyon, kailangan kong tuparin ang aking mga pangako. Fane. Napangiti ng walang pasubali at sinabing, sige. Nangangahulugan ito na ang iyong pabor ay. Ituturing na nawala sa sandaling gumawa ka ng aksyon ngayon, oo. Kahit na ang ibig sabihin nito. Mawawala ka sa akin. Haha. Ako ay isang 7 star na hari ng digmaan. Paano ako mawawala? Sa isang binata na katulad mo. Nagsimulang tumawa ang nakatatanda matapos niyang marinig kung ano. Sabi ni Fane, bata, talagang wala kang paggalang sa amin ng mga hari ng digmaan. Maaari mong subukan kung hindi ka naniniwala sa akin. Gumawa si Fane ng isang galit na tunog. Habang tinutuya niya sila upang magsimula. Hindi na nasayang ng nakatatanda ang oras. Idle chat at iniunat ang kanyang kamay upang matumbok si Fane. Isang malakas na puwersa ng gust ang sumabog. Patungo sa Fane habang nagdadala ito ng isang kahanga-hangang momentum. Ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban ay mabuti talaga. Bahagyang nagulat si Fane. Bagaman ang nakatatandang ito ay 7 star King of War, mayroon na siyang kapangyarihan ng labanan na katumbas ng ilang 8 star. Mga hari ng digmaan. Si Fane ay bahagyang lumipat sa isang tabi at simpleng umiwas sa luma. Ang pag-atake ng tao nang makita niya ang matanda na lumipat sa kanya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.